Hi guys, magandang araw sa inyo. Kumusta kayo? Sana happy kayo sa buhay nyo. Okay guys, share ko lang ngayon sa inyo yung paano maggamit ng Apple computer. Baka balang araw magamit niyo. Para lang to sa mga walang Apple computer. Baka makagala kayo sa mga tindahan at saka gusto nyo mag-try. Kung meron kayong idea kung paano gamitin kasi kakaiba talaga yung setup niya yung program niya. Iba siya sa window. Yan, isi-share ko lang sa inyo yung mga basic lang guys. Okay, una, pag gusto mong tingnan yung specs, yan, kung makita mo yung dito sa giliran, yan, ang tagal mag-focus ng camera ko Yan, makita mo dito sa giliran ng screen guys, may makita kang logo na Apple na maliit. Yan, i-click mo yan, ang lalabas ito about this Mac at saka yung iba-iba. Yung dito ka din mag-shutdown, mag-turn off ng computer mo. About this Mac, i-click mo yan. Yan ang lalabas. Yan ang lalabas guys, Mac OS Sierra. Ito yung operating system na current niya. Ito yung updated. Kung sa Windows pa to, Mac, ito yung Windows 10. Yan, may nakalagay na mga information. Yan, MacBook Air 13 inch May 2012. Ito yung year model niya. Processor 2 GHz, Intel Core i7, memory 8 GB. Ito yung ano niya, RAM. Tsaka yan, may iba pa. Display, storage. Ito yung storage ng hard drive niya guys. Dito mo makikita din yung storage ng hard drive. Ito 500 GB. Okay, tapos na yun. At saka kung mag-close kayo, yun gusto niyo nang i-close yung itong window na to. Yan, hindi tulad yung sa Windows kasi dito sa bandang kanan. Ito dito sa bandang kaliwa. Yan, kita mo may X. Dito mo i-close. Yan, kung magbo-browse kayo ng mga kung ano-ano, gusto nyo mag-browse sa internet, yung original browser ng Apple computer guys, itong Safari. Yan, makita mo Safari. Itong dalawang to, dinownload ko na to kasi merong mga site na kailangan ng advisable sa kanila tong Firefox at saka Google Chrome. Itong maganda kasi itong Google Chrome kasi may translator na na English, kahit ang papasokan mong site ay yung naka-kanji, naka-Japanese, ito translate niya sa English. Ito yung original na browser ng Apple guys, dito sa Safari. Kung yung mga bago na naka-display sa mga tindahan, wala yung Google Chrome, ito lang yung makikita nyo na browser, Safari. Kasi ito yung original niya na browser. Kung i-click nyo, yan ang lalabas. Yan, kung gusto kayong mag-open ng kung ano-ano, Facebook. Yan, Facebook. Yan, dyan ka lang mag-type. Kung gusto nyong mag-new tab, yan, dito yun, may nakalagay dito na plus. Click nyo yung plus, magta-type na naman kayo. Kung ano yung gusto nyong i-open na naman, YouTube, pwede din. Yan, may nakalagay na dyan na YouTube. Kasi naging nakalagay yan sa dyan kasi naging favorite yan kasi palagi ako nag-open ng YouTube. Yan, pag walang nakalagay yan, kung for example halimbawa sa mga naka-display dyan sa tindahan, sa mga display center, walang nakalagay na YouTube, i-type nyo lang si Babo, YouTube. Yan, dito ka lang mag-browse guys. At saka yung sinasabi nilang mahirap daw gamitin yung hindi friendly user yung Apple computer. Oo guys, masasabi yun ng iba, yung mga dati nang gumagamit ng Windows computer at saka yung mga Windows user na guys, pag gumamit sila ng yung Apple or Mac, medyo maninibago sila kasi iba yung malaki pagkakaiba ng pero pag mahahasa ka na dito guys, napakadali na lang gamitin. Yan, pag
Okay guys, pag bibili kayo ng masikanan computer, ito yung kailangan ninyong tingnan. Kung ilang cycle count na yung battery niya, kung baka umabot na sa limit na 1,000 kasi yung battery ng kahit kung anong mga gadgets natin may limit yan na cycle count, kung ilang full charge na. Itong sa laptop hanggang 1,000 1,000 full charge, ibig sabihin 1,000 ka full charge. Medyo pag umabot na doon, medyo bumaba na yung battery life mo. Kung for example hanggang 8 hours yung battery mo, medyo bababa yan ng 5 hours, 6 hours. Yung for example manonood ka ng video sa YouTube, yan medyo bababa na, medyo madaling malubat. Yun lang ang maging epekto niya pag umabot na sa kung hanggang saan yung cycle count niya. Yan, pag ito yung ganyanin mo lang tong trackpad, lalabas tong apps na ito guys. Yung pag gusto mong tingnan kung ilang cycle count na yung battery, for example bibili ka ng second-hand na Apple, yan, ito yung tingnan mo guys. Itong may parang logo na parang clip, ang pangalan niya is system information, i-click mo yan. Pagkatapos hanapin mo yung power. Yan, power. Yan, hanapin mo yung niya guys. Itong health information. And health information. Makikita mo cycle count. Yan sa akin guys, 874. Ibig sabihin 874, yan na ang kung ilang full charge na. 874 full charge na yung nangyayaring pagcha-charging ng battery ko. Yan ang kondisyon ng battery ko, service battery na daw. Yan, parang ina-advise na ng Apple na magpalit na ako ng bagong battery. Kahit 874 pa lang, kahit yung cycle count niya na is 1,000. Medyo malapit na kasi, kaya parang ina-advise na niya na magpalit ng bagong battery. Yun ang importante mong tingnan guys. Kailangan mas maganda kung magbili ka ng second-hand computer, tingnan mo yung abot pa lang ng tag 20 cycle count or 50, mga ganyan, mga 80. Ito medyo mataas na yan kasi second-hand din itong pagbili nito. Yan, kung gusto mong madalian na pagtingin ng kondisyon ng battery mo guys, i-click mo tong option, hanggang nakaklik yung option, i-click mo din yun doon, yung logo ng battery, i-click mo, lalabas yung yan, may nakalab ng kondisyon niya, service battery. Kung maganda pa yung battery mo, nakalagay dyan normal, walang hindi service battery. Ito service battery, ibig sabihin kailangan mo na magpalit. Yan, papalitan ko itong battery kung magbili pa ako ng battery. Tsaka ito pa, pag gusto kong magbili ng second hand na Apple computer, yan, tingnan mo kung updated ba yung operating system niya dito sa App Store. Dito click mo tong updates. Yan, kung hindi updated, nakalagay dyan update available, ibig sabihin yun hindi pa siya naka-update ito. Tapos kung na-update ka, nakalagay no updates available. Yan, dito ka din magda-download ng mga movies kung gusto mo, mga videos dito sa dito ka din magda-download ng mga apps kung gusto mo. Pero dito guys, mayroon tong bayad. Pag gusto mong walang bayad na mag-download ng mga apps, hindi ka dito dumaan. Mayroong mga ibang pamamaraan para maka-download ka ng free apps. Ito, pag gusto mag-download ng music dito sa iTunes, ito meron din tong bayad dito. Pag gusto mong walang bayad dun sa YouTube, meron din mga pamaraan para hindi ka makabayad, free download ka. Tulad yung Final Cut Pro, tingnan natin. Ito yung Final Cut Pro guys. Ito yung video editor na ginagamit sa mga talaga yung mga editor talaga ng mga tao. Yan, ang presyo 34,800 yen. Kung sa pesos yan, mga 13,000 pesos. Ito, kung tingnan mo, yan. Dali lang.
Kung tingnan mo, meron na ako dito, Final Cut Pro. Ito yung editor na ginagamit ko. Pero hindi ko yan binayaran. Dinanood ko lang yan ng free. Kasi merong mga discarding yan. Yan, magre-research lang kayo kung paano mag-download ng free. Okay.